Good morning, boss, and welcome to a very special episode of One Life Sports. Ano ba ka-special itong special episode natin ngayon? It's not gonna be me, but my old friend, Brian Pilo Hafalya, who's gonna do the adventure. Ngayon, nasan kaya si Brian at ano kayang ginagawa niya? Panoorin natin. Ngayon na! Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa Planet Dive Resort dito sa Mabini, Batangas, kung saan tuturuan ako ng mga dive masters paano mag-scuba dive. So nakikita nyo ngayon, ang daming nakasampay dito na gamit. Mamaya malalaman natin kung ano-ano itong mga to at paano gamitin. Kasama natin ngayon ang isa sa mga pinakamagaling na dive masters dito sa lugar na to, si Sir Tony Ojianco. Sir Tony Ojianco, good morning, sir. Good morning. So ano po ang pwede nating matutunan ngayon sa buong concept ng pag-scuba diving? Ang gagawin mo kasi ay isang intro dive. Okay? Ito ay isang paraan na namin pwede gamitin para mapakita sa iyo yung ilalim ng dagat. Umpisahan natin muna kung ano yung ibig sabihin ng scuba. Scuba po ay isang acronym. It stands for Self-Contained Underwater Breathing Apparatus. Pag sinasabi self-contained, naglalagay ko kami ng hangin dito sa isang tangke. So, naglalagay ngayon kami ng what they call a breathing apparatus, or what we call now a regulator. In diving, we always breathe through the mouth, no? Karoon siya ng natural seal dyan where your lips will seal this whole thing. So hindi papasok ang tubig dyan. Dalawa lang pwedeng mong gawin para matanggal yung tubig sa loob ng regulator. One is to forcibly blow it out. Lalabas na yan. The second one is to press this middle button. Yun, lalabas na yung tubig yun. Bukod sa paghinga dito, meron naman kaming number one rule sa diving. Na in diving, you never hold your breath. Okay? So, hinga ka lang, natural. Huwag kang maghinga ng ganito. Mag-hold ng breath. Kasi, delikado yun. Bakit delikado? Kasi yung mga lungs natin, as you go down, may pressure yan. So, pag hindi mo release yung pressure mo from your lungs, maglolobo ngayon yung mga air sacs mo at pag pumutok yan, pupunta sa utak mo, makakaroon ka ng what you call arterial gas embolism, and which is 99% fatal. Sa diving, ginagano natin yung ilog natin para ma-release yung pressure. Kung nagagawa mo yon, makaka-dive ka kasi at least na-equalize yung pressure sa tenga mo. We have what we call a mask. Okay? Ito skirt ng mask to, no? So pag suot mo, make sure na wala kang hair dito kasi hindi papasok yung tubig. Ayun, paglagay mo ng strap, make sure na sa taas ng tenga mo, okay? Pull to tighten, press to loosen. Kasi pag nasa ilalim tayo ng tubig, kailangan tayo mag-communicate. Ginagamit namin doon sa ilalim ay sign language. Bigay sa'yo ng signal ng ganito ng dive master mo. It's both a statement and a question. He's asking you, are you okay? So, syempre, magre-respond ka. Okay ako. Okay. No? Pag hindi ka okay, hindi ako okay. Nakakita yung dive master, saka may tinuro, tapos binigyan ka ng okay sign, ibig sabihin pwede mong hawakan. Okay? Pag may tinuro yung dive master at meron siyang binigyan ng ganitong sign, ibig sabihin danger, pag mong hawakan. Ano po talaga ang gamit na itong mga wetsuit na to? First and foremost, ang wetsuit ginagamit ito pang protection sa katawan ng tao para hindi, parang let's say, tumama sa isang coral o mga bato, nakaprotected ka. Pangalawa, makapal to, 3 mm. It's to retain your body heat para hindi ka lamigin doon sa ilalim ng tubig. The deeper you are, the more you need this wetsuit. Okay, so mamaya-maya, lalangoy na tayo. Ready na ako sumisid sa dagat. Medyo tolerable pa rin yung bigat. So, ang sabi nga nila, gagaan naman to pag nasa tubig ka, di ba boss? Ayun. So ito, para akong magkakamping ng isang taon. Ito na yung moment of truth ko. So, Joe, ingatan mo sila lahat ha, pag di na ako nakita. Dahil nakamuto ko sa lamig ko, hindi mo lang pwede talin doon. So ito na. Balik ako ulit.
nag-aahon na ako and sa pinanggalingan ko, yung mundo, napaka-alien pero napakaganda. Patikim pa lang yon. Pero iba, speechless ako. So sa tingin nyo, naging problema ba ako dun sa... Hindi. Very comfortable siya underwater kaya medyo matagal kami. At saka sana nag-enjoy ka. Kumusta yung experience mo? Again, sabi ko nga, it's alien pero napakaganda. Para ako nasa patikim ng ibang mundo. Oo. Yun ang dahilan kaya natin pinoprotektahan talaga itong mga karagatan natin kasi gusto natin ma-experience ng lahat ng tao now and in the future yung kagandahan ng underwater natin. Kasi kung pababayaan natin, papangit siya, dudumi. Paano na yung future generations natin, di ba? Oh my God, nainggit ako dun. Nainggit ako dun. Next time nandyan ako, kumanda ka sa akin, Brian. Magpapaligsahan tayo. Ito ba kanyang sports connoisseur, Joe Tamesis? Good morning, boss!